Ito pong pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Ano ba ang nasabi niya noon laban sa Iglesia Katolika? Nakatawag ng pansin yung pagpayag na rin po ng Papa ng Iglesia Katolika doon sa tinatawag na same-sex marriage. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Klarong-klaro po. Talagang isang mali pa lang kung nagsisinungaling na. Paano pa kaya sa iba? Nako naman. Maniniwala pa ba kayo sa kanila? Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Efeso Kapitulo 5, versikulo 11. Ganito po ang mababasa. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Yan po ang ating ginagawa dito sa Factbusters PH. Dapat nating ibunyag talaga ang kanilang mga ginagawa, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, ating tatalakayin ang pahayag ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Especially, ang The Revealers. Ayan. At dahil sa ating pagsasaliksik, ay nalaman natin na ito palang si Midan ng The Revealers ay si Mark Roland Santa Monica. Ayan, maraming salamat sa mga nagbigay ng tips sa atin. Thank you po sa inyo. Ano kaya ang pinapakalat niyang fake news? Naalala niyo ba itong nag-viral na vlogger na yung babae na dumura sa holy water di umano doon sa isang simbahan, mga kababayan? Panoorin natin yung paninira ni Midan, mga kapatid. Meron ngang isang babae nag-vlog di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko, pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko, sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yan ba? Pinagbabantaan pa ang buhay. Pinagbantaan ng buhay ng kapwa Katoliko. Mula po sa ating napanood, mga kababayan, ayon po kay Midan, Katoliko daw ang babaeng nagdura sa holy water sa isang simbahang Katoliko. Tanong, totoo ba ito, mga kababayan? Tanungin natin kung ano yung relihiyon ng babae na sinasabing nagdura daw sa holy water sa isang simbahang Katoliko. Eto, panoorin natin. Christine, ilang bisis ka nagsimba sa St. John Baptist? This year, nagsimba ka? Karon lang na year, dito lang nga time na nakasimba ko balik dito. Pero nangumonyon ka rin? Oo. Itong time adto lang, ko, nangampisal. Nangungumpisal ka? Nangumonyon? Oo. Pero hindi ka binyagang Katoliko? Di ka pa nabinyagan bilang Katoliko? Pero kasimba ko. So, huwag ka munang mangumonyon, no? Dahil di ka pa Katoliko. So, nabinyagan siya ng asan ka nabinyagan, Christine? SDA. sa SDA. SDA. Okay, Tams, hindi naman pala Katoliko yun. Member pala ng Seventh-day Adventist Church. At katunayan, nagpalabas nga ng statement ang Seventh-day Adventist Church Western Mindanao Conference. At nakikita nyo po sa screen ang kanilang official statement. At base nga dito sa kanilang official statement, mga kapatid, na isinulat ni Pastor Abel Vergara, itiniwalag na nga nila itong member na ito na inactive member pala ng Seventh-day Adventist Church na si Christine Medalla. Siya ay itiniwalag ng Seventh-day Adventist Church pagkatapos ng kanyang ginawa sa isang simbahang Katoliko. Official statement from the Western Mindanao Conference of the Seventh-day Adventist Church. Subject: Response to the recent incident involving Christine Medalla. Greetings. The Western Mindanao Conference, WMC,
of the Seventh-day Adventist Church addresses the recent incident involving Christine Medalla, who was filmed disrespecting holy water at a Catholic church in Jimenez, Misamis Occidental, on August 3, 2025. This incident has understandably caused distress within our community, and we believe it is important to provide clarity and transparency regarding the church's position on this matter. It is important to note that Ms. Medalla was baptized into the Seventh-day Adventist Church as a child, after being adopted by an Adventist family. However, shortly after her baptism, she distanced herself from the church and has not participated in any Adventist worship services. The Adventist Church Management System, ACMS, records indicate that her whereabouts have been unknown for a significant period of time. Upon learning of the incident, the Public Affairs Department of the Western Mindanao Conference conducted a thorough investigation and confirmed that Ms. Medalla's name was indeed listed in the church membership records. After engaging in direct communication with her, it became clear that she no longer identifies with the Seventh-day Adventist faith. As a result, the church has made the decision to take the strongest form of discipline available, the formal removal of her name from our membership records. This action represents the most serious form of discipline or disfellowship in the Adventist Church, and it is not taken lightly. Disfellowshipping is a biblical process meant to encourage reflection and reconciliation, with the hope that the individual may return to faith. We want to make it clear that the Seventh-day Adventist Church does not condone actions that are disrespectful or disorderly, but we continue to extend our love to all sinners, including Ms. Medalla. Our goal is not punishment but to encourage reflection and, ultimately, restoration. We pray for her and all those who are on their own faith journeys, trusting that God's grace and love are always available. The Western Mindanao Conference remains committed to promoting peace, reconciliation, and Christian love within our community. We encourage everyone to engage in respectful dialogue and to embody the values of kindness, understanding, and mutual respect, even in challenging situations. In Christ, Pastor Abel B. Vergara, Public Affairs and Religious Liberty Director, Western Mindanao Conference, Seventh-day Adventist Church. So maliwanag po yan, napakahabang letter po yan, at sila mismo ang nagsabi na itong babaeng ito ay hindi po Katoliko, miyembro po nila noon yan, pero dahil sa insidenteng ito, sinasabi nilang ititiwalag daw nila ang kanilang member. Nako, klarong-klaro naman palang member ng Seventh-day Adventist Church. Kaya itong sinasabi ng midan na ito talaga, ito panoorin natin ulit. Meron ngang isang babae nag-vlog di umano ay dumura sa holy water. Alam nyo ginawa? Nako, kawawa yung babaeng Katoliko, pinag-aaglahi ng kapwa Katoliko, sinarado pa yung simbahang Katoliko. Yan ba? Pinagbabantaan pa ang buhay. Pinagbantaan ng buhay ng kapwa Katoliko. Grabe talaga, naninira sa Iglesia Katolika, pinapalabas pa niya na Katoliko daw yung nagdura. Ano ba namang klaseng paninira yan? Busted! Yan! Nako At napakaliwanag na nagsisinungaling itong si Midan, mga kapatid. Ulitin ko lang po, mandato ng ating programa na ibunyag po ang mga kasinungalingan, mga kababayan. At sa pagpapatuloy ng ating episode ngayon, tatalakayin naman natin ito pong pahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Michael Sandoval. Ano ba ang nasabi niya noon laban sa Iglesia Katolika? O eto, pakinggan natin siya. Huwag lamang magagalit po sa amin ang mga kababayan nating Katoliko. Nakatawag ng pansin yung pagpayag na rin po ng Papa ng Iglesia Katolika doon sa tinatawag na same-sex marriage. Brad Eli, ba't hindi mo na inaatake? Ba't hindi na po ninyo inaatake yung Papa ng Iglesia Katolika mula nang mabalitaan ninyo na ang Papa ng Iglesia Katolika ay pumayag na sa tinatawag na same-sex marriage? Ano dahilan? Magtatanong lang po ako. Assignment po ninyo yan. Sagutin po ninyo, Brad Eli. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, sana magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Magsuri kayo. Ay, grabe naman talaga itong paninira ni Michael Sandoval. Ayon sa kanya, pumayag nga ang Santo Papa ng Iglesia Katolika sa same-sex marriage.
Grabe namang akusasyon yan, mga kababayan. Nagpapasintabi pa yan, ha? Nagpapasintabi pa. Ayon ba sa aral ng Iglesia Katolika, pinapayagan ba ang same-sex marriage? Titignan natin. Ano ba ang aral ng Iglesia Katolika? Di basahin natin doon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1601. Ganito po ang sabi. The matrimonial covenant by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and education of offspring. This covenant between baptized persons has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament. Napakaliwanag ng nabasa natin, mga kababayan, na ang kasal ay between a man and a woman. Maliwanag po dito, mga kapatid. Ibig sabihin, ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, hindi po pinapayagan ang same-sex marriage, mga kababayan. Baka siguro ang tinutukoy niya ay ang same-sex blessings. Baka ganun ang kanyang pinapalabas. Kung hahanapin mo nga sa Google yan, napakaliwanag. Did Pope Francis allow same-sex marriage? Klaro-klaro, hindi po. Napakaliwanag nakasulat. No, Pope Francis did not allow same-sex marriage. Ano bang ginawa ni Pope Francis? Actually, yung ginawa niya, nag-approve po siya ng declaration na Fiducia Supplicans on the pastoral meaning of blessings, mga kababayan. At siguro, para mas mainam, para mas maliwanagan po tayo, ay babasahin na nga natin ang document. Dito po sa Declaration ng Fiducia Supplicans on the Pastoral Meaning of Blessings na ibinaba po ng Dicastery for the Doctrine of the Faith. Ganito po ang sabi sa paragraph 8. Blessings are among the most widespread and evolving sacramentals. Indeed, they lead us to grasp God's presence in all the events of life and remind us that even in the use of created things, human beings are invited to seek God, to love Him, and to serve Him faithfully. Sa nabasa natin, ang mga blessings pala ay mga sacramental. At ang meaning ng sacramental, ayon nga sa My Catholic Faith, sa page 385, ang mga sacramentals po were instituted by the Church. Hindi po yan itinayo or itinatag ni Kristo kagaya ng sacraments, ano? Yung mga sacraments, yan po ay itinatag ni Kristo, pero ang sacramentals ay itinatag ng Iglesia. At biblical po yan, nasa Mateo 16:19, kung ano po ang ipinahintulot sa lupa ng Iglesia, ay ipinahintulot po yan sa langit. Napakaliwanag, biblical po yan. Lumalabas mula po sa ating investigasyon, hindi po same-sex marriage ang ipinahintulutan, mga kababayan. Ang ipinahintulutan po ay same-sex blessings. Magkaiba po yung dalawang yon. Ang marriage o kasal ay isang sacrament, samantalang ang blessings po ay isang sacramental, mga kababayan. Ibig sabihin, iba po yung kasal o marriage na isang sacrament, iba din po ang blessing na isang sacramental. Ibig sabihin, iba ang same-sex marriage, iba din yung blessings, ano? Ngayon, yung isa pang dapat nating makita dito, pag sinabing blessings, ayon sa paragraph 8, blessings have as their recipients people, objects of worship and devotion, sacred images, places of life, of work and suffering, the fruits of the earth, and human toil, and all created realities that refer back to the Creator, praising and blessing Him by their beauty. Ibig sabihin, mga kababayan, kagaya din pala ito ng pagbe-blessing ng pari sa sasakyan, sa bahay, at kahit nga sa misa after the mass, meron pong blessing ng pari na nagwiwisik po ng holy water sa mga Katoliko. Yan po ang tinutukoy ng same-sex blessings. Lahat ng tao, pwede mo namang i-bless yan, kahit makasalanan pa yan, di ba? Ganun talaga. At ayon nga sa paragraph 31, within the horizon outlined here appears the possibility of blessings for couples in irregular situations and for couples of the same sex, the form of which should not be fixed ritually
by ecclesial authorities to avoid producing confusion with the blessing proper to the sacrament of marriage. Ibig sabihin, talagang iba yung ginagawa, iba yung pagbe-bless sa mga, kahit sa mga same-sex, may mercy po ang Diyos sa ating lahat, di ba? Hindi naman po yan sacrament of matrimony. Magkaiba po yun. Uulitin ko lang. Ang marriage ay isang sacrament, ngunit ang blessings po ay isang sacramental. Ibig sabihin, iba po yung marriage sa blessings, mga kababayan. Ibig sabihin, bawal talaga ang pagkakasal sa both same sexes sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Kaya ang sinasabing ito ni Michael Sandoval, Huwag lamang magagalit po sa amin ang mga kababayan nating Katoliko. Nakatawag ng pansin yung pagpayag na rin po ng Papa ng Iglesia Katolika doon sa tinatawag na same-sex marriage. Brad Eli, ba't hindi mo na inaatake? Ba't hindi na po ninyo inaatake yung Papa ng Iglesia Katolika mula nang mabalitaan ninyo na ang Papa ng Iglesia Katolika ay pumayag na sa tinatawag na same-sex marriage? Ano dahilan? Magtatanong lang po ako. Assignment po ninyo yan. Sagutin po ninyo, Brad Eli. Kaya sa lahat po ng mga sumusubaybay sa amin, sana magsuri kayo sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Magsuri kayo. ang masasabi ko, busted yan! Ano ba ang pahayag niya tungkol sa kung may isang kasinungalingang sinasabi? Panoorin natin si Midan, mga kapatid. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Klarong-klaro po. Talagang isang mali pa lang kung nagsisinungaling na. Paano pa kaya sa iba? Nako naman. Maniniwala pa ba kayo sa kanila? Nako naman. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, i-smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caburnok. At abangan nyo si Caburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na